Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi maaaring tuloy-tuloy pa rin ang pagsusulong sa People's Initiative. Sinabi niya ito bago makauwi sa Pilipinas mula sa 2 araw na state visit sa Vietnam. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa kanyang arrival statement mula Hanoi, ibinahagi ni PBBM ang napag-usapan nila ni Vietnam President Vo Van Thuong sa kanilang bilateral meeting. We discussed areas of cooperation including defense, maritime, trade and investment, economic, education, tourism and culture. We also witnessed the exchange of several agreements including on rice, agriculture, culture and maritime cooperation. May nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea, lalo't kapwa-claimant nito ang Pilipinas at Vietnam. May hiwalay ring MOU para sa maritime cooperation o joint exercises ng Vietnam Coast Guard at Philippine Coast Guard. Naisa pinaldi ng MOU sa Rice Trade Cooperation kung saan magsusuplay ng bigas sa atin ng Vietnam sa loob ng 5 taon. May kasunduan din kaugnay naman sa agricultural cooperation na magpapaigting sa kooperasyon ng Vietnam at Pilipinas pagdating sa agrikultura at rural development. Naghikayat din ng Pangulo ng Vietnamese businessmen para mag-invest sa Pilipinas. Habang nasa Vietnam, nakausap din ng media si Pangulong Marcos. Mismong si PBBM ang nagsabing posibleng gumugulong pa rin ang People's Initiative para sa charter change. I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Sinabi niya ito matapos lang i-anunsyo ni Senate President Mig Zubiri na iniutos na raw ng Pangulo ang pagpapatigil sa PI. Ayon naman kay PBBM, kukonsultahin pa niya mga dating mahistrado, kanyang legal counsel at mga eksperto sa konstitusyon sa pinaka-epektibong paraan sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ang sigurado sa ngayon, interesado ang Pangulo na amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Dahil nga rito, tila nagkakabangayan ang kapatid niyang si Senadora Amy Marcos at pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Kahapon nga, may panibagong tirada ang presidential sister. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Wala siyang pinangalanan, pero may sinabing ganito si Romualdez noong Biyernes na pinaulit-ulit sa pagdinig ng Senado kahapon. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Sabi naman ni Romualdez sa isang pahayag, hindi po kailangan ng bastusan. Pinakikinggan tayo ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang ganito. Pero agad na bumuelta si Senator Amy. Wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa, nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.